O ano, chamba pa ba yung mga panalo ni Kimi? Pangatlo na to 3 straight wins. May partida pa, nagpapalamon pa sa start Kasi nilalamon siya ng mga race car. Fluke ba to si Kimi? Sinuweswerte lang ba? O legit na talaga tong pagiging title contender niya? I think he has come to the point na talagang na-prove niya that he is ready to win the championship. Kasi, di ba, nung nanalo siya sa Japan, sinasabi ng iba na parang, oy, sunerte ka lang kasi si George Russell nag-pit. Oo, nagkamali. Nagkamali ng stop. Pero grabe yung pinakita ni Kimi Antonelli ngayon sa Miami kasi biruin mo yung nasa likod mo si Lando Norris. The Norris pace didn't even change. Consistent yung pace niya na hinahabol ka. There's a point sa race na nagrereklamo na si Kimi Antonelli kasi may problema yung kaniyang accelerator. Hindi daw kumakagat. Oo. Marami siyang narereklamo kay Bono. Pero sabi ni Bono, just keep your head down, just keep on pushing. You know, hindi siya nagpadala sa pressure na binibigay ni Lando Norris. Kaya very consistent yung kanyang performance din ngayon sa Miami from practice up to the sprint hanggang ngayon sa race mismo. Tsaka binaon niya fair and square si George Russell sa qualifying, di ba? Oo, yes. Totoo. Tapos syempre, dami na naman reklamo ni George. Difficult weekend na naman daw para kay George. Diyos ko. Pero anong masasabi mo, Chad? Ano ang dapat gawin din ni Toto Wolff? Kasi given na teenager pa talaga to, he doesn't have that experience na i-handle yung mga pressure na ganito. Ano yung sa tingin mo yung kailangan gawin ng team and then ni Toto Wolff? Siyempre, para sa akin, kung nasa team Kimi ako, 19 years old yun ang pinakamalaking concern para sa akin Mahirap maging ultimate professional pag ganun yung edad mo. Bata ka, family mo, nandyan pa, may mga kaibigan ka, mga ganitong edad. Ang social media, parang kaakibat mo na yan parang kasama na ng buhay mo yan. So, naalala nyo yung 2025 dahil na-overtaken lang siya sandali ni Lando. Death threats agad, di ba? Nakakaawa yung bata, teenager pa lang yan Tandaan nyo, kahit mama yan sa racetrack, hindi natin masisigurado na ganun din siya katibay pag naririnig yung mga noise outside the racetrack. So, tingin ko, ngayon na ang lakas ng momentum ni Kimi, dapat mag-dig in lalo yung mga elders niya, Bono and team principal Toto Wolff, to make sure to protect yung headspace ni Kimi na i-continue yung focus niya to winning talaga and how to be a professional. Yes, exactly. Kasi nandyan pa rin si George Russell. Siyempre, contender pa rin. 20 points lang yata yung lamang niya kay George Russell. So, malayo pa. Marami pang race na darating. Pero ang 20 points na to, hindi siya ganun kaliit Kasi 20 points is 20 points. Talagang dito yata mag-iiba na yung parang dynamics ng dalawa. Ayan na. Totoo. Maka-start na ng drama to. Hindi lang pressure within the team but of course yung pressure na galing sa labas din. Nandyan pa rin yung McLaren, nandyan pa rin yung Ferrari. Sa ngayon, tama yung sinabi ni paring Chad that the team has to do everything to protect the headspace of this teenager na may potential na maging champion, di ba? Si Toto talagang naset niya na yung standard ng isang team principal and I think he knows exactly what to do kung paano niya poprotektahan yung kanyang prodigy. And I think dahil nasa Team Mercedes si Kimi Antonelli, this is the perfect team na talagang maprotektahan yung kanyang headspace na mag-focus lang sa track and then to ignore yung mga off-track noises.